mapagpalang araw po sa lahat. Maaari po ba tayong tumayo? Ayan, welcome po sa Christ to the Philippines na prayer line. And happy March po. This is the first day po ng March and first Sunday po ngayong buwan. And before we start, let's warm up and let's have a time na kamustahin po yung mga friends natin, mga kapatid natin sa Panginoon. Sige po, lumibot po tayo and kamayan po natin ang bawat isa. And ganoon na rin po sa mga nasa live, good morning po. Maaari nyo rin pong gamitin ang ating comment section to mention your friend and express your gratitude. Ayan po, hanggat malamig pa po ang umaga, inaayayahan ko po ang ating mga body worshipers. And let's start praying. Dear Heavenly Father, we praise you, Lord. We glorify your name, Lord. Ngayong umagang ito ay pinagkakaloob po namin sa inyo, Lord. Kayo na po ang mamahala sa amin. Paugnayin niyo po kami ang bawat isa sa amin, Lord. Maging ang mga darating pa po, Lord, kayo na po ang magdala ng mga kaanan nila, Lord. Buksan niyo po, i-ready niyo po ang bawat isa, ang puso't isipan namin. Ganoon na rin po ang may mensahe sa amin ngayong umaga, Lord. Gabayan niyo po siya, Lord. Nawa po ay ikaw po ang makita namin sa umagang ito, sa buong service, Lord. We should pray. In Jesus' name, Amen. Ayan po, together with our body worshipers, let's sing Friend of God.
best clap of praise. Hallelujah, hallelujah. Masaya po ba kayong tinawag tayo ng Panginoon ng mga kaibigan? Amen, amen. Let's continue to worship our God. Let's continue to set our hearts and our minds. And let's praise our Lord. Yes, God. We worship your holy name, Father. We glorify you, God. You are the only one, Panginoon, na itataas namin ngayong oras na ito, Lord Jesus. Sing the universe at your feet, gives you praise evermore. The stars are light, the sky is for you. Always, God be praised. And we sing, the Lord is on high, the Lord is on high. I adore you. I adore you. And there's none that compares to your majesty, oh Lord. I adore you. I adore you. And I stand in the wonder of your love. Sing the universe at your feet, praise the sky evermore. The stars are light, the skies for you. And always, God we praise, God we praise. And we sing, the Lord is
King forever, living, say Jesus. Yes, God, you are our Redeemer, Lord of heavens, robed in majesty, crowned in glory, creation adore. We will crown you, we will crown you, King forever. God, we worship your name, our living Savior. Yes, thank you, God. Lord of heaven, clothed in majesty, crowned in glory, creation adore you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Healing angels, shouting sound, ever living, darling. Holy, holy is the Lord. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Healing angels, shouting sound, ever living, God, we adore you. Ever living, God, we adore you. We worship your holy name. Ever living, God, we adore you. Come on, let's lift the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, God, in Jesus' name. Amen and amen.
tuloy po tayong tumayo at samahan niyo po ako sa isang panalangin. Heavenly Father, praise you. We magnify your name, Lord. Tulad, Lord, nung mga inawit namin kanina. Thank you for being our friend, O God. Considering us our friend. And you are really, Lord, our God, Panginoon. And we adore, Panginoon, your beauty, O God. At thank you, God, for bringing us here again, Panginoon, this morning. And Lord, patuloy na buksan mo yung aming mga tenga, yung aming mga puso as we hear, Panginoon, dito sa iyong mga salita, sa aming mapag-uusapan, Lord God, ngayong umaga. I pray, Lord, na makita namin yung beauty ng word mo this morning and talagang mag-manifest ito sa aming mga buhay, Lord God. Matuto kami dito at i-apply namin ito, Lord God. Lord, continue to help us to be vulnerable and makita namin, malakaran namin ito, Lord God, dito sa aming discipleship, Lord God, journey, Lord. Salamat po, Panginoon. Patuloy na ikaw lang yung magsalita sa harapan. Panginoon, hindi po ko karapat-dapat, Lord God, but speak, O God, and we will listen, Panginoon. Salamat po, God. To you alone the highest praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, makakaupo na po ang lahat. Isang pinagpalang umaga po muli sa bawat isa. So mapapansin niyo po na wala po yung mga pastors natin and patuloy po nating ipanalangin yung nagaganap po na reset and retreat sa Bulacan at patuloy na samahan sila ni God doon sa ginagawang yon. So ngayon pong umaga, ako po yung naatasan po, Lord, ni Lord din na magbahagi po nitong ating pag-uusapan ngayon. So balikan lang po natin yung napag-usapan last week. So natatandaan pa po ba natin yung topic last week about kay King David and King Saul and King David. So nakita natin doon kung paano ni-reject ni God, bakit na-reject ni God si King Saul, si King Saul, yung mga dahilan kasi ni-reject ni King Saul yung word ni God, nag-disobey siya, he feared people more than God, and yung heart ni Saul is more on about his image and not true repentance. So nakita natin din doon yung kung paano inusig ni King Saul si David. And kung paano naman nag-respond si David, kita rin natin yun, no? Yung hanggang kailan nagbigay ng grace si David doon sa lahat ng pressure sa kanya ni King Saul. And talagang nagtiwala siya doon sa truth na alam niya na si God yung magbibigay nun. And yun, nagtiwala lang siya sa Panginoon. And yung grace na pinakita niya kay King Saul na hindi sa kamay niya siya lumaban pero pinagkatiwala lang niya sa Panginoon. So alam naman po natin din dun sa 1 Samuel 17 na si David yung nakapatay kay Goliath. And dahil dito yung fame ni David is talagang naging sikat talaga siya dun sa Israel kasi yung heroic deed na ginawa niya. At talagang winelcome siya dahil dito sa nangyaring to, winelcome siya ng leadership ng Israel. So ngayon po, may dako naman tayo sa isang story. At itong story na to is naniniwala po ako na talagang makaka-relate tayo ang bawat isa sa atin. And itong story na to is about kay David and Jonathan. So sino nga ba sila? At babalik tayo ngayon sa 1 Samuel 18. So last week medyo nakakapag-intro na si Pastor RJ doon sa kung sino tong dalawang to. Pero ngayon mas kikilalanin natin sila. So sino nga po ba si Jonathan? Si Jonathan ay anak ni King Saul. Kumbaga siya yung crown prince. Kasi 'di ba si King Saul yung hari
at that time. And siya yung expected na next in line dun sa trono ni King Saul. And sabi nga din, kung makikita po natin sa 1 Samuel 14, you can read din po no, para mas ma-appreciate nyo. He was the brave man of faith na nag-initiate ng one-man war against the Philistines. So may ganun palang story din si Jonathan. Parang one-man war siya dun sa mga Philistine. And as we all know, si David naman po, di ba, is the last born son of a farmer, si Jesse. So he was a shepherd turned into warrior from Bethlehem. And talagang yun nga po, di ba, sabi dun sa napag-usapan din ng mga nakaraan na talagang sumikat siya kasi siya yung talagang ginamit ni God para mapatay yung warrior ng Philistine, si Goliath, yung parang pinakamalakas dun sa Pero tingnan natin, no, paano ba nagkakilala si Jonathan at si David? So, makikita po natin yan dun sa 1 Samuel 18. So, basahin po natin yung 1-4. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. As soon as he has finished speaking to Saul, the soul of Jonathan was knit to the soul of David. And Jonathan loved him as his own soul. And Saul took him that day and would not let him return to his father's house. Then Jonathan made a covenant with David because he loved him as his own soul. And Jonathan stripped himself of the robe that was on him and gave it to David, and his armor, and even his sword, and his bow, and his belt. So kung makikita natin doon sa binasa natin po, following dun sa pagkakapanalo ni David kay Goliath, Saul took him into the service o pinadala siya dun sa palace, and nag-decide na talagang dun muna si David. And parang hindi na siya pinauwi ni King Saul after nung heroic win niya with Goliath. And then dun sa moment na yon, nakakipag-usap si King Saul kay David. And then dun parang nagkaroon ng encounter si Jonathan at si David dun sa usapan nila nung moment na nandun na siya sa palace. So yun po, our talk today po is, ang salita ng Diyos na pag-uusapan natin is the story about David and Jonathan, a covenant friendship in discipleship. So may tanong lang po ako before we proceed dun sa ating mga mapag-uusapan. Let's ask ourselves, who encouraged you in your walk with God when life gets hard? Sige, anuhin po natin yan. Sino ba yung nag-encourage atin sa ating paglakad sa Panginoon kapag napakahirap na ng buhay? So today, let's reflect on that question, and then mas makikita pa natin dito sa story na to kung how God uses this godly friendship to sustain vulnerable discipleship. So may 4 po tayong points na mapag-uusapan ngayong umaga. So una po is godly friendship begins with shared devotion and not convenience. Pangalawa po, covenant friendship practices sacrificial grace. And number 3, covenant friendship speaks truth with accountability. And yung panghuling point po na pag-uusapan natin is covenant friendship strengthens faith in painful seasons. Yan. So excited na po ba kayo na mapag-usapan yung buhay ni Jonathan and ni David, and how can we learn from this godly friendship na meron sila? So before po ako mag-proceed dun sa point number 1, familiar ba tayo dun sa word na covenant, or naririnig na natin siya, So yung covenant na meaning po nun is it is an agreement or yung parang solemn pact or promise. So sa Tagalog naman po, ito yung tipan or pangako o sumpaan ng, yun, in Tagalog, sumpaan o pangako po. So sige po, punta na po tayo dun sa unang point natin. So kanina binasa po natin yung verses 1-4. And as we observe, meron po doon nakalagay sa verse
1 to 4 yung the soul of Jonathan was knit to the soul of David. So, ito yung time, di ba, na nakikipag-usap si King Saul kay David. And siguro habang nakikipag-usap si King Saul kay David, nandun si Jonathan. Tapos siguro nag-observe siya, nakikinig siya sa usapan. Maaring si David binabahagi niya kay King Saul yung saloobin niya dun sa moment nung pakikipagdigma niya kay Goliath, yung faith niya kay God. At nakita ni Jonathan na they have this same heart. May parehas silang puso ni David. Kaya dito, parang ganun agad yung naging ni Jonathan, palagay niya kay David na, parehas kami ng heart ni David. And ganun na lang yung parang naging ugnayan ni Jonathan at ni David at that moment. So, yung friendship nila is hindi siya strategic alliance o yung parang sariling pakinabang, kapangyarihan. Hindi rin to based on status yung friendship ni David and ni Jonathan. Kasi si Jonathan, ano po yun, di ba? Next in line na prince, hari. Kasi siya yung anak ni King Saul. Tapos si David naman po, ano lang naman si David, di ba? Parang anak lang ng farmer. Shepherd boy, di ba? And makikita natin na talagang yung ugnayan nila, yung friendship nila is based on a spiritual connection rooted in God's purpose. So, tingnan natin, no? Tayo ba, yung mga kaibigan ba natin or yung kino-consider natin na kaibigan natin, what connects us? Tingnan natin, ano ba yung connection na meron tayo sa kanila? Is it both of us with them have this same heart for God? Is God really what binds us with them? O it's just a casual friendship? So truth insight, ano ba yung katotohanan po na makikita natin? Pwede po sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3. Real discipleship, friendship are formed when two people love God. Yan. So, grabe po, no? Guruin mo, no? Parang talagang kung ganito yung friendship na katulad ni Jonathan at ni David na meron sila. Grabe, no? Kahit ako po, minsan isip ko yung sarili ko, ano ba yung meron kami ng kino-consider kong friend. Pero mukha namang praise God. Si God naman yung what connects us, no? So, dito po sa situation ni Jonathan and David, instead of personal gain or jealousy or political line, they supported God's plan. And makikita pa natin yan later on po. So, how can we illustrate po dun sa bagay na to? No? Spiritual friendship, hindi siya nabubuo dun sa parang eating fellowship lang, puro banding, napakaraming activities. Pero kundi dahil sa pagkakaisa, sa relasyon sa Diyos. Isang relasyon na talagang magtutulak sa atin na sumunod kay God at talagang mag-grow sa Kanya. So, yun, reflect natin, no? Ano ba talaga kayang meron dun sa friendship na meron ako sa iba? And for discipleship application, based dun po sa ating unang point na napag-usapan. Sabi po dito, spiritual friendship don't happen accidentally. They grow where hearts are aligned with God. So anong itsura po nun, no? Siguro, pwede po nating makita, no? For example, is yung relationship natin sa ating mga D-group leader. Hindi aksidente po, no, na meron tayong spiritual friendship sa kanila or anumang meron doon. Pero pinili nila kasing mag-invest ng oras at resources para tulungan tayong mag-mature in Christ. At tayo naman, bilang mga disciple nila, nagsasubmit tayo sa kanila, nagpapaka-available tayo, kasi gusto rin po nating lumago sa Panginoon. In discipleship context po, no, helping our D group members to grow in their knowledge of God. Katulad nga po, pwede nung
weekly na nagmi-meet to study the scripture and discuss kung paano talaga siya ma-apply sa araw-araw. Naalala ko nga po nun, nung dati po, no, kung paano nagtiyaga sa amin si Pastor RJ na iminimit kami, talagang nag-make time siya para tulungan kami na makilala si God through the Bible study. And ngayon po, parang natutunan ko din na mapasa din po siya dun sa mga teens na pina-follow up ko po ngayon. So, parang modeling yung nangyari po. Pero ano makikita natin doon na we don't walk in grace and truth alone. Kailangan po talaga natin yung friendship na to walk into this discipleship, this vulnerable discipleship. So, yun po. I hope na naging malinaw sa atin po yung unang point na nakita natin dun sa story ni Jonathan at ni David. Ngayon po, dadako naman po tayo dun sa point number 2. Covenant friendship practices sacrificial grace. So, balikan po natin yung sa verses 3 to 4. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang buhay. At ibinigay niya kay David ang kanyang balabal at kagamitang pandigma, pati ang kanyang tabak, pana at sintron. So kung makikita po natin dito sa picture, yung moment na to. So tingnan natin yung moment na yun dun sa verses 3 to 4. So yung pagmamahal ni Jonathan kay David, it leads to sacrificial grace, which is handa niyang ibigay yung portion ng robe niya, yung armor niya, yung kanyang bow and arrow, sword, belt. So ano po bang pinatutungkulan nito? Let's observe po. Jonathan gives David his robe, armor, sword, and bow and belt. So it symbolizes of identity, position, and future kingship. Jonathan lays down his own right for God's calling on David. So talagang ang hirap po nun, no? Imagine mo, ikaw, si Jonathan, inline ka, future king ka. Pero dahil dun sa friendship mo kay Jonathan, kay David, and dahil malinaw sa'yo yung kalooban ng Panginoon, willing kang i-give up yun. Kasi alam mo na yung calling ni God is talagang si David yung maging next in line na hari. Siya yung anointed talaga. And napakahirap po no? Dun sa ginawa ni Jonathan, it symbolized an act of commitment kay David. It's about parang yung transfer ng status. So, from ako, ito na, let go ko yung future ko, yung future kingship. Dahil sa pag-ibig ko sa'yo at sa pag-ibig ko sa Panginoon, inahayaan ko na ikaw yung talagang kalooban ng God, na ikaw yung maging future king doon. So what this grace dito sa scenario na to emphasizes, this is not weakness. It's sacrificial love. It wasn't a submission out of fear or inability. Isa tong choice to put David, God's given calling, above his own comfort, status, and security. Napakahirap nun, mga kapatid po, kay Jonathan. Biro niyo yung security niya, yung future kingship niya, sa sacrificial niya kay David. Dahil sa pag-ibig niya doon kay David. Kasi parehas nga sila ng puso eh. And siguro kung magre-rely lang si Jonathan doon sa sarili niya, pwedeng hindi niya gawin yun eh. Pero dahil nga they have the same heart with God, na-enable niyang gawin yun. Naging vulnerable dito si Jonathan. And as we can see, through friendship, risk loss. Kitang-kita natin yun doon sa ginawa ni Jonathan kay David.
Jonathan loved David knowing it could cost him everything. Lahat di ba? Wala na. Si Jonathan, kahit pwedeng itakwil siya ng tatay niya kasi siya yung susunod na hari para sa kanya. Kahit mawala na yung throne sa kanya, willing pa rin niyang isacrifice yun for the sake of friendship. Kasi yung friendship nila, hindi yun basta friendship lang It's a covenant of friendship na si God yung nag-bond. And yun yung, ganun pala yung itsura nun, no? Kapag yung friendship na nyo with other believers or sa ibang tao, bonded ni God, talagang you can sacrifice. At kitang-kita natin yan sa buhay ni Jonathan. Kaya mga kapatid, naging vulnerable na ba tayo para sa iba? Katulad ni Jonathan. May mga moments na ba sa buhay nyo, sa buhay natin, na naging vulnerable tayo? Katulad ni Jonathan sa ating mga kinoconsider na kaibigan. Isipin po natin, no? Meron na ba? Kung wala pa po, si God yung bahala sa atin na magturo nun. And we can learn from the life of Jonathan. Are you willing to sacrifice for your friends? Kasi ito yung gusto ni God for the both of you. Dito sa moment na to, no, parang isang realization ko po din, si Jesus, He shown His love to us. Namatay siya sa krus, yung pinahirapan siya, pakababang loob siya, para iligtas tayo. Mas sigit pa po yung ginawa ni Jesus kay Jonathan. Pero si Jonathan, di ba, nagawa niya yun para sa kaibigan. Kasi gusto niyang sumunod at mangyari yung kalooban ni God. Ganon din si Jesus sa Father niya, di ba? Para magawa yung mangyari yung kalooban ng Ama niya. Willing niyang isacrifice yung buhay niya. For me, for you, na makasalanan. So, ano po yung lesson na makikita natin dito? Grace in discipleship means celebrating God's work in others, even when it overshadows us. So, si Jonathan, sinuportahan niya si David. Kahit yung, even though David's rise would surpass his own position. Kasi, pagka si David, talagang siya yung nakatakda, wala na siyang yung security niya, yung future kingship niya, wala na yun. Pero yun nga, nagsakripisyo siya kasi ganun yung pag-ibig niya kay David. Question lang po ulit para sa ating lahat. Nai-insecure ba tayo sa ating mga disciple kapag nag-e-excel sila in different ways sa ministry, sa school, at sa iba pang bagay? O do we feel na parang nasasapawan tayo? Gusto ba natin na lagi nasa atin yung spotlight? Sa mga leaders, no? O do we celebrate with them kapag meron silang mga milestone, mga achievements? Ganun po ba tayo? O we celebrate with them? Ano pong application natin na pwede dito sa point number 2 natin? Siguro, number 1 po, we can give the unconditional support. Tumulong tayo sa panahon ng pangangailangan, either emotionally man po, spiritually, or practicality dun sa mga disciple natin na naghihintay ng support. And din nga po, we can also celebrate with them sa mga growth nila, sa mga victories nila, and din talaga yung magpapatibay ng bond natin with our disciple and magpapaalala na pareho tayong nakaangkla sa Diyos. Kasi nga po, di ba, we don't walk in grace and truth alone. Pwede po bang pasabi sa mga katabi nyo, we don't walk
in grace and truth alone. Sabihin niyo po, kasama kita ha. Yan. And covenant love says, God's plan matters more than my position. Grabe po, no? Actually, ang hirap po niyang marorok o ma-understand. Pero, grabe po yung Lord lang sa buhay ni Jonathan at dito sa story ni David and Jonathan. So, ngayon po, dadako na po tayo dun sa point number 3 natin. Covenant friendship speaks truth with accountability. So, summarize ko na lang po yung sa 1 Samuel chapter 20, verse 8 to 23 and 41. So, you can read po sa personal reading. No? Pero ano bang meron dito sa chapter 20? So, mag-jump tayo from 1 Samuel chapter 18, punta po tayo ngayon dun sa chapter 20. So dito po, nagkaroon ng sumpaan si David at si Jonathan. So yung sa kabanatang ito, napagtanto ni David na talagang nais siyang patayin ni King Saul. Kaya pumunta siya sa kanyang kaibigan, si Jonathan, yung anak ni King Saul. At tinanong kung bakit ba galit sa kanya si King Saul. Parang Jonathan, ba't pa galit na galit sa akin yung tatay mo? Ano bang ginawa kong mali? Di ba parang, ang hirap na si David magkaibigan kayo. Tapos, ganun yung nararanasan mo dun sa tatay ng kaibigan mo. And syempre, kay Jonathan din, mas mahirap din po yun. Kasi, mahal mo yung kaibigan mo. Tapos, gusto siyang ipapatay ng tatay mo. Sa una, hindi makapaniwala si Jonathan na gagawin yun ng kanyang ama. Kasi sabi nga po dun sa lahat kasi ng sinasabi or plano ni King Saul, sabi ni Jonathan kay David, hindi, sinasabi naman sa akin ng tatay ko lahat ng plano. Pero si David, sabi niya, hindi niya sasabihin sa iyo kasi alam niya na magkaibigan tayo. So, ang alam ni Jonathan, hindi balak ni King Saul patayin si David. Pero, yung katotohanan, hinahunting na talaga siya ni King Saul. Sa una, hindi makapaniwala si Jonathan. Ngunit, nangako siya na tutulungan si David upang malaman yung katotohanan. So, dito, nagkaroon sila ng parang sumpaan na, sige, ano ba yung gusto mong gawin ko? Nagplano sila para ma-confirm kung talaga bang gustong patayin ni King Saul si David. Gumawa sila ng plano sa panahon ng New Moon Festival o yung pista ng bagong buwan. So, ang dito, parang may nabasa po ako dun sa pista ng bagong buwan, parang nagkakaroon kasi dito ng parang salo-salo yung hari kasama yung mga official niya, high-ranking official, dun sa palace. Tapos gumawa sila ng plano ni David at si Jonathan. Magtatago si David sa bukid habang oobserbahan ni Jonathan kung paano magre-react si King Saul kapag wala si David dun sa hapagkainan. So, ang nangyari po, parang sige ganito, i-confirm natin kapag anong magiging reaction ni King Saul pag wala ako dun sa hapunan or yung sa pagsasalo-salo. Tapos, nagkaroon naman sila ng sumpaan na, sige, gawin natin yon. And then, tinanong ni David si Jonathan, paano mo ko confirm? Paano ko malalaman kung ano yung sagot? Nag-promise si Jonathan na babalikan niya si David. At ito po yung magiging plan nila para mako-confirm. Ang sabi ni Jonathan kay David, yung napag-usapan nila, parang may, alam niyo po yung bow, yung bow, yun yung magiging signal na tapos ipapapulot yun ni Jonathan dun sa kanyang parang servant. Tapos sisigaw siya na kapag malayo pa, tumakas ka na. Tapos kapag medyo malapit, parang hindi galit sa'yo. So parang ganun. Sila lang yung nakakaalam po nun, dalawa.
At ito na po, dumating na yung araw ng pista, napansin ni Saul na wala si David. So nung una, parang okay lang, akala ni King Saul baka unclean lang si David. Tapos nung pangalawang araw, hinanap uli ni King Saul si David. At dito, nagalit na siya. Bakit wala si David? Tinanong niya si Jonathan. Ang sabi ni Jonathan, kasi yun, based dun sa napag-usapan nila ni David, magpapaalam si David kay Jonathan na parang uuwi muna siya dun sa kanyang sambahayanan sa Bethlehem. Tapos makikipag-worship muna siya, maghahandog kasama ng family. So yun yung sinabi ni Jonathan kay King Saul. Tapos nung nalaman ni King Saul yun, sa sobrang galit niya, sinibat niya si Jonathan. Biruin niyo po yun, no? So na-confirm ni Jonathan, nagalit talaga si King Saul kay David at gusto talaga yung patayin ni David to. So dahil sa sobrang galit ni Jonathan din sa tatay niya, sinibat siya. Pumunta siya, hindi na siya sumama dun sa kainan. Tapos kinabukasan, pumunta na siya dun sa tagpuan nila ni David sa bukid. And then, dun niya napatunayan na talagang nais ni King Saul na patayin si David. At sinabi niya yun kay David. Tapos yun na po yung senyas na usapan nila, na-confirm na ni David na talagang galit nga sa kanya, ipapapatay siya. At yun, what can we observe dito sa story na yun? Jonathan protects David but also tests, confirms, and communicates truth. Hindi niya in-ignore yung danger sa tatay niya. Kasi, parang medyo, di ba, inihayaan niya na kahit okay lang, kahit magalit sa kanya yung tatay niya, tapos sisibatin pa nga siya para lang ma-confirm kung talagang galit si King Saul kay David, di ba? He doesn't minimize yung reality nung bigat ng sitwasyon, but he stands between fear and obedience. So naging tapat, sumunod si Jonathan dun sa sumpaan nila dahil nga si David ay anointed ni God. So talagang at mahal niya si David, pinotektahan pa rin niya si David kahit talagang yung kapalit nun is parang magagalit sa kanya yung tatay niya, yung future kingship niya ay pwedeng mawala sa kanya. And it really took courage for Jonathan po to communicate with David kasi patago nilang ginawa yun di ba? Kasi alam niya na pwedeng pagka nalaman yun ng tatay niya, pwede siyang balikan. And I realize po, pwede naman nung moment na yun na nalaman ni Jonathan, nagalit talaga si King Saul, pwede hindi na siya makipagkita kay David. Hayaan na lang niya. Tapos, siya na yung magiging hari. Pero, naging accountable si Jonathan dun sa kanilang pangako ni David. Tinupad niya yun. At hinayaan niya na mangyari yung kalooban ni God. Kasi kung namatay si David nun, tapos na. Pero hindi hinayaan ni Jonathan mangyari yun. Kasi alam niya yung kalooban ni God at sumunod siya dun. So ano po yung katotohanan na makikita natin dito? Love without truth becomes emotional dependence. Kapag meron tayong kapatid na may mga wrong choices, tulad ng parang mas priority nila yung ibang bagay kaysa kay God. Hindi sila nag-a-attend ng mga D-group. Ayaw nila yung mag-try ng habit sa pagbabasa ng Bible or prayer. O kaya, hindi sila nagiging accountable dun sa kasalanan nila. Natatakot na sabihin yung truth. Baka masira yung relationship. So wala nang correction. Comfort na lang. So, parang ganun yung yung love without truth. Emotional dependence lang. Pero, yung truth without love becomes betrayal. Anong itsura naman po nun? Pag nag-correct naman, kahit totoo yung sasabihin natin, pero parang harsh naman o nakakasakit yung pagko-correct natin sa ibang tao, nakaka-wound tayo, nakakasakit tayo ng damdamin. At instead na parang ma-restore natin yung kapatid natin yan o matulungan siya,
wala na. Nakasakit pa tayo sa kanya. Sabi nga po dun sa Ephesians 4:15, instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ, who is the head of His body, the church. Ang tunay na relasyon po, or yung godly friendship, may parehong pag-ibig at katotohanan. Kapag kulang po yung isa, masisira po yung samahan. Discipleship insight. Godly friends don't just comfort, they clarify. Ang isang discipler po, no, hindi lang siya nagbibigay ng emotional support, pero tinutulungan niya talagang maunawaan yung kalooban ni God. Yun po yung pwede natin maging application. Naalala ko lang po yung na-share sa akin ng isang pina-follow up ko na teens. May situation po kasi siya na medyo nahihirapan siya. Especially in relation po dun sa parang pag-attend niya ng Sunday service kasi parang nagkakaroon siya ng pasok ng Sunday. Tapos parang gusto niya maging part or officer nung dun sa ROTC. Pero po siya, nag-decide na siya na magpasa ng application. Then, nag-ask siya for help after nung nangyari yun. So, nagkausap po kami. And then, tiningnan namin ano yung mga possible outcome pagka ganun yung naging decision niya. And then, nung after kung ano ba yung, parang tiningnan namin, ano ba yung gusto ni Lord dito sa mga bagay na to. Then after po nung pag-uusap namin, parang mas nalinawan po siya na, yun pala yung dapat kong gawin. Yun pala yung mas gusto ni God para sa akin. Tapos yun po, parang nag-decide siya na hindi na lang siya magtutuloy dun sa application niya para mas maging available po siya kay God at mas makilala pa niya si God. So, yun po, hindi lang tayo nagbibigay ng comfort and help sa mga disciple natin, but tinutulungan natin sila makita ano ba yung will ni God for them. Accountability keeps calling aligned with God's purpose. So yun din po yung totoong accountability. Katulad din nung story natin kay David and Jonathan. Talagang naging accountable si Jonathan para sa calling ni God for David. And then, punta na po tayo sa point number 4. Covenant friendship strengthens faith in painful season. So, from verses po ng 41 to 42, basahin ko lang po, no? Nang makaalis yung ito, o yung servant ni Jonathan, lumabas si David sa kanyang pinagtataguan at 3 beses na yumuko na ang mukhay sayad sa lupa. Kapwa sila lumuluha at hinagka ng isa't isa. Hindi na mapigil ni David ang sarili at siya'y humagulgol. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Jonathan, "Sige, lumakad ka na. Samahan ka nawa ng Diyos. Tulungan nawa tayo ni Yahweh na huwag masira ang ating pangako sa isa't isa. Pati ang mga susunod na salinlahi magpakailanman." At naghiwalay silang dalawa, umalis na si David at umuwi naman sa lungsod si Jonathan. So ito yung ending po ng chapter 20. Ganito yung senaryo kung paano sila naghiwalay ni David and Jonathan. So what can we observe po dun sa senaryo na yun o yung picture na yun? No? David and Jonathan weep together. Open, honest, and vulnerable. No pretense, no spiritual performance, just brother trusting God together. Kitang-kita natin po dun sa moment na yun na yung love and yung pagpoprotect ni Jonathan kay David. Tayo po ba, mga brother and sister, parang naging Jonathan na ba tayo sa ating mga kapatid, sa ating mga leaders? As we come to the end of this story, we see 2 friends standing in a moment of goodbye. David must run for his life and Jonathan must remain in a dangerous place. Yet, before they part,
They embrace, weep together, and renew their covenant before the Lord. So, di ba, ang ending, si David, kailangan niyang makatakas, magtago, kasi hinahunting nga siya ni Saul. Tapos, si Jonathan naman, kailangan niya bumalik dun sa palasyo. So, napakahirap nung situation ni David and ni Jonathan. Pero before they separate their ways, talagang yung sumpaan nila that they will protect each other, naging tumupad sila doon sa kanilang sumpaan na yon. And dito sa moment na yon, nakita natin doon sa mga verses, talagang wala, totoo lang po sila. Kayo po ba parang na-realize ko may mga ganong moment ba tayo, ako personally, sa ating mga D-group leaders, sa ating mga kapatid na we're just crying and trusting God sa mga bagay or moments na kasama natin sila. Vulnerability focus. Even the anointed need companions. So kitang-kita natin, si David po, kahit anointed siya ni God, he still need companions. Mga kapatid, we can learn from this moment po, no? Sa mga pastors po ba natin or mga D-group leaders natin, kailangan nila yung, di ba? Kailangan po nila ng companion. Yung reality is, they are vulnerable din po. The question po, do we pray for them? Do we make ourselves available so that we can accompany them in times of need? Ako po, guilty rin po ako dito. Hindi ko po madalas din na isasama sa prayers sila Pastor Voltaire, sila Pastor RJ. Though minsan may time po na naisasama ko sila sa prayer, pero hindi talaga consistent. Marami po kasing gampanin yung mga pastor natin, yung mga leaders natin. And if we are available, let's help them. Let's support them po. Kasi maliit man po o malaki, may impact sa kanila yung support na ginagawa natin. Yung pag-accompany natin sa kanila. Sila kasi po yung unang nahihirapan bago tayo. Kaya kailangan nila ng companion. Kailangan nila tayo. Kasi yung the reality, we don't walk in grace and in truth alone. So ano po yung truth insight na makikita natin dito sa last point natin? Jonathan releases David into God's future even when it breaks his heart. Grabe po, ano po illustration yung pwede nating makita dito? Sa discipleship, hindi natin dapat kontrolin yung ating mga dinidisciple. Kapag lumago na sila at tinawag na ni God sa mas malaking responsibility, hindi natin dapat sila pigilan para manatili sa ilalim natin. Kitang-kita natin yung katotohanan po na ito dun sa story sa paghihiwalay nila ni David. Discipleship takeaway. God often uses relationship to sustain us when obedience becomes costly. So gusto ko lang pong i-share, may panahon po na kailangan kong pumili. Kung mananatili po ba ako dun sa dati kong work. Kasi makaka-compromise po. May pasok po ako ng hanggang Sunday. O susunod ako dun sa Lord. Kahit alam ko kung ano yung hindi ko alam kung ano yung mangyayari pag nag-resign ako. Pero nung lumipat ako ng work, mas mababa naman yung naging offer sa akin po doon kaysa doon sa dati kong trabaho. Tapos mas malayo po sa Manila, which is ayoko din doon sa Manila magtrabaho. Lumabas po ako doon sa comfort zone. Costly po kasi yung obedience. Hindi po siya madali. Pero dito, nakita ko yung katotohanan na si Lord, ginagamit niya yung relationship
para masustain tayo dun sa obedience na ginagawa natin. Ginamit ni God yung leader ko, yung mga kadi-group ko, mga kapatid ko sa Lord, para palakasin yung loob ko. Sila yung nagiging paalala sa akin na mas mahalaga yung pagsunod kaysa sa security. Kasi 'di ba tayo, mga ano po tayo, sigurista tayo lagi, 'di ba? Sa gitna po nung fear, uncertainty, hindi ako iniwan ni God. Binigyan niya pa ako ng mga taong kasama kong lalakad dun sa new path na yon. At ngayon, magkakasama po kami sa apartment sa kung saan ako nag-work ngayon. And yung relasyon ko sa kanila, yung godly friendship na meron kami, yung nagsusustain din po sa akin na makapatuloy na makasunod dun sa kalooban ni God. At kayo po, mga kapatid, minsan, mahal talaga yung pagsunod. Mawawala yung pwedeng, yung income nyo, yung comfort nyo, yung mga plano nyo, pero hindi tayo pababayaan ni God. Madalas, ang sagot niya sa takot natin ay hindi agad solusyon, kundi yung mga taong magiging kasama natin dun sa proseso. So, yun po, no? Yun po yung patato ko dun sa bagay na to. Talagang real po sa akin yung ginagamit talaga ni God yung relationship natin. Kung we have that same heart, di ba yung nakita nga po natin, if we have that same heart. So for our final discipleship reflection po, discipleship is not a solo journey. God never intended us to walk the path of faith alone. Talagang binibigay niya po yung mga spiritual brothers and sister natin who will walk with us through fear and uncertainty. Grace shows up through sacrificial love. Katulad po ni Jonathan and David. Si Jonathan, minahal niya si David to protect him and even when it meant surrendering his own future. Tulad ng sa point number 2 po na inuna natin kanina. And truth is protected through accountability. Jonathan did not hide the truth about King Saul's intention. Naging accountable si Jonathan dun sa totoong mangyayari kay David. And he helped David po, di ba? Naging accountable si Jonathan para masunod yung kalooban ni God. And in season po, with filled in danger and uncertainty, their covenant friendship strengthened their faith. So dahil dun sa pagkakaibigan nila, na-strengthen yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. Nung umalis si David dun sa field na yon, hindi siya umalis mag-isa. Bit-bit niya yung strength of a faithful friend na si Jonathan and yung assurance of God's promise sa kanya. So, mga kapatid, we need friendship that will walk with us in grace, that will speak truth with love, and remain faithful to God's purpose. Kailangan po natin ng ganong friendship, no? So today, let's ask ourselves, who is walking with us in discipleship? And who are we helping follow God more faithfully? Because when believers walk together in grace and truth, God's calling becomes clearer, faith becomes stronger, and no one has to follow God alone. Pwede po uling pasabi dun sa katabi nyo, we don't walk in grace and truth alone. Amen po. So for our challenge question, pwede po nating mapag-usapan to sa ating mga D-group at iyan ako na lang po siya. Flash na lang po at i-share natin siya dun sa ating group. So yun po, napaka-beautiful ng story po ni David and ni Jonathan. I hope na nakita po natin yung kung anong merong godly relationship meron sila that will inspire us po, no, para doon sa ating buhay at lakaran din natin yung
bagay na ito. So sige po, samahan niyo po ako sa isang panalangin. Um, Heavenly Father, maraming maraming salamat po, Panginoon. Thank you, God, for this word na aming natutunan, Panginoon. Maraming salamat po, God, for this illustration of the life of David and Jonathan, Lord. Kitang-kita po namin, Panginoon, yung friendship, yung godly friendship. Anong itsura nun? Ano yung nagko-connect doon? At ikaw yun, Panginoon. Lord, I pray na we can be a Jonathan to someone else, Panginoon, that are willing to sacrifice kahit kapalit yung personal gain. Katulad mo, Jesus, that you sacrifice your life for us to connect to our God. Magkaroon ng bridge uli yung aming relasyon sa Diyos. And God, help us to be accountable sa aming mga group leaders, sa aming mga kapatid, katulad ng pagiging accountable ni Jonathan kay David, paano niya pinotektahan si David, even the extent na pwede niyang hindi siya sumunod doon sa tatay niya. Pero dahil mas nag-govern yung kalooban mo, Panginoon. Nawa, Lord, maging ganun din po kami, Panginoon. And Lord, maging companion kami, Panginoon, ng aming mga kapatid, ng aming mga leader. Dahil kahit sila, vulnerable din po sila, Lord. They need us. Kailangan namin din sila, Panginoon. And we really cannot walk yung ng mag-isa, Panginoon, in this discipleship journey. Kailangan po namin yung bawat isa, katulad ng story ni Jonathan and David, Panginoon. Lord, maraming salamat for opening our eyes, opening our hearts, opening our ears to listen. Lord God, salamat sa iyong mga salita for this morning, O God. And Lord, help us, Lord God, na lakaran nito, i-apply ito sa aming mga buhay, Panginoon. Nawa, Lord, nag-grasp namin po, Panginoon, itong gusto mong ituro sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang yung pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. For our communion po. So we proceed para po sa ating Holy Communion. Tayo po yung magsitayo. You stepped into time to render salvation. You gave your life for mine. King of all glory, surrendered your throne. You rescued the sinner
Lord, you are worthy of it all. You are the Lamb. You are the lover of my soul. You hold me close, you won't let go. In all of my praise, my every song, Lord, you are worthy of it all. Sige po, matiin po nating ipikit ang ating mga mata at tayo po ay manalangin. Sampuan natin ang ating puso at isip. Ituon natin sa Panginoon. Idulog po natin ang lahat ng ating mga kasalanan para sa ating paglilinis. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po, sa oras na ito, dumudulog po kami sa inyo upang pakalinisin niyo ang aming mga kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli kami po ay nakapakinig ng iyong banal na salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi po sa aklat ng Juan, Kabanata 6, talata 73 hanggang 53 hanggat 58, kaya't sinasabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako'y nananatili sa kanya. Kung paano sinugo ako ng buhay na Ama at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din ang sino mang kumakain sa akin ay siya rin ang mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit at hindi tulad ng tinapay na kinain ng mga magulang at namatay. Ang sino mang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Sabi po sa aklat ng Lucas, Kabanata 22, talata 11 hanggang 20, kinuha ni Jesus ang tinapay at pinirapiraso ito at sinabi, kunin ninyo at kanin ninyo ito, ang aking katawan na pinagpirapiraso para sa inyo. Sa tuwing kakanin ninyo ito, alalahanin ninyo ako. Sige po, kanin po natin ang tinapay sa oras na ito. Pagkatapos ng gabing iyon din, kinuha ni Jesus ang alak at binasbasan ito at sinabi, kunin ninyo, inumin ninyo ito, ang kopa ng bagong tipan sa aking dugo. Sa tuwing iinumin ninyo ito, alalahanin ninyo ako. Gayun din po, inumin po natin ang alaala ng kanyang dugo.
Lord, you are worthy of my soul. You hold me close, you won't let go. All of my praise, my every song. Lord, you are worthy of it all. Muli po, tayo po'y muling manalangin. Pasasalamat sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kami po ay nagpapasalamat sa pag-ibig nyo at na pinagkaloob nyo sa amin ang inyong bugtong na anak upang siyang sumalo ng lahat ng aming mga kasalanan. Siya'y napako sa krus, Panginoon, sa lahat ng sakripisyo na ginawa niya upang kami ay maligtas. Maraming po salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Amen. Sige po, let's continue to worship our God ngayong oras na ito na si God po yung, talking about friendship, si God po yung ating best friend po. Tama po ba? Na yung best friend po natin, narinig ko yung kanina yung word na costly. Hindi lang time, di ba ganun po yung mga kaibigan natin, time na bibigay ng gifts, bibigay ng, pwedeng mapasaya ka, but God gave His own life para sa atin. Amen po ba yan? Amen. Let's continue to worship our God. When I was so how much you really love me. When you bought me at the highest cost, say there's no greater love than this. There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. And there's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. You chose me when I was so unworthy. You cleansed me with your own blood. Thank you, God. You clothed me with righteousness and mercy, and you crowned me with your steadfast love. Come on, church, worship our God. There's no greater love than
There's no greater love than this, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. There's no greater, there's no greater love than this. There's no greater love than this. Thank you, God, that a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice that a man would give his life. You have paid a precious price for me. You have paid a precious price for me. You have paid a precious price for me. God, thank you, God, for your life, Lord Jesus. Thank you for your blood that is shed for us, Lord Jesus. Thank you, God, for this relationship, Lord, na binigay niyo po sa amin, Lord God, na makaabot po, Panginoon, sa aming Ama na nasa langit. Thank you, God, for Jesus Christ na naging way, Panginoon, for us to have a relationship with you, Father. Help us to grow more and more, deeper and deeper, Lord God, ng pagkakilala po sa inyo, Panginoon. Thank you, Father. We lift you up. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.